Kapag ka naman no, ang ating Vice Presidente, mga kababayan, ay nasa Pilipinas at mag pa-project naman po, naku, meron. Baka sabihin nyo, walang proyekto ang Vice Presidente. Hindi naman ho. No? Kahit po palabas-labas at kahit po laging nasa galaan ng ating Vice Presidente, mga kababayan, eh, meron naman pong mga proyekto ang ating Vice. No? Kagaya na lang po nito. Oh. Yan. No? Tanim-tanim. Sabi, ang tawag dyan, tanim-taniman, sabi ni ate. Meron naman daw pong tree planting ang ating Vice Presidente ho, mga bossing. Oh. Tree planting ni Inday, panoorin nyo. Kailangan bago kumilos, kailangan bago hawakan yung trowel, kailangan bago yumuko at mag-tree planting, naka-ready na yung mga camera. Saka walang ibang tao ha, parang siya lang ang magtatanim ho, mga bossing. Photo op. Ay, siya lang pala dapat. Kailangan bago siya magtanim, naka-ready na ang camera. Lights, camera, action. At hindi lang po dyan ginawa ng Vice Presidente yung mga ganyan, mga bossing. Naalala niyo po ba? Yung umarte ho sila? Di ba? Naalala niyo ho, nung umarte ho sila, mga kababayan, na yung si Lopez, ay may sakit daw po. Hindi makahinga, etc. etc. Yun po yung kinontempt po si Lopez at si Vice Presidente naman po ay pumasok, no, doon sa Kongreso at hindi po tinantanan. Hindi po ginawa ng ating Vice Presidente sa kanyang tatay yun. Miski si Hanilet, no? Sabi, Hanilet, sumama ka doon sa Hague. Ay, ayaw, wala akong passport. Kakagaling lang sa Hong Kong, walang passport. Di ba? Yung nagwala-wala doon, ang ating Vice Presidente ho, mga kababayan. Di po ba? Tapos ano ang sumunod na eksena? Dinala po sa ospital si Lopez. Kasama pa din po ang ating Vice Presidente. Naalala nyo, kinausap mga bossing. Sino nakakita doon? Taas ang kamay. Kinausap si Nick Torre o si PNP Chief Nick Torre na pwede ba palapitin mo yung mga media dito? Aba, si Zulaika nakaganon lang nung malayo yung media. Nakaganon lang, nakaupo, inihintay niya. Nung paglapit na po ng media, saka na po nag-iiyak. Pero nung wala pa po yung media, hindi pa po, kalma lang, ayos lang, nakaupo, nag-aantay nung kanyang nung lights camera action. Ilapit daw yung camera. Di ba? Sabi ni Vice Presidente, pwede ba yung mga media wag dun sa malayo? Ilapit nyo dito. Sabi ni General Torre, wala pong problema. Ilapit po natin. Ganun ho ang ginawa. Di ho ba, mga kababayan? Tapos po, galit na galit ang ating Vice Presidente pag nakita po si President Bongbong Marcos na nagpapapicture doon sa bulto-bulto. 10 bilyon, worth 10 billion ho na mga nahuli na illegal na mga droga ho, mga kababayan. Siguro gagalit siya. Nako, hindi ganyan yung naging trabaho ng tatay ko dati . Yung sa tatay ko, papiso-piso lang yung pinagpapapicturean. O kaya nagagalit. Sabi ng Vice Presidente, hindi trabaho ng Presidente ang magpapicture o ang magpapoto op. Tapos gawain naman din pala nila. Di po ba? Nasapawan sila kasi piso-piso lang ang nahuli, sabi ni Sir Raymond Hearn. Di ba? Mahilig naman pala din sila sa mga photo ops na ganito. Tapos kapag kayong Pangulo, gusto lang pong bigyan ng hudyat yung mga malalaking nagpo-produce ng droga sa Pilipinas at kaya sumali doon sa picture para ipakita ho, mga bossing, na nandyan na po si Tatay Jess of Cavite. Shout out sa iyo, Tatay Jess of Cavite. Para ipakita po doon sa mga malalaking nagpo-produce ng droga na seryoso ang gobyernong ito. Di ba? Kasama ang Pangulo na lumalaban na sugpuin ang droga.
Yun lang naman po ang gusto ipakita, mga kababayan eh. No? Ano pa? Presidente na ang Pangulo. Oh, saan niya paggagamitin yung mga photo ops, photo ops? Presidente na si Bongbong Marcos. Di ba? Kailangan ipakita din sa mamamayang Pilipino na itong gobyerno na ito ay kumbaga seryoso sa pag-ubos ng droga sa Pilipinas. Sabi ni Sir Romy Escalera, ng Escalera Brothers, nagtanim ng puno, legacy na. Gusto mo, Sir, ito, nagtanim, Sir. Ito. Ayan. Yan, literal na tanim talaga. Siya lang mag-isa doon, di ba? Ano pa ho ulit yung naging proyekto ng ating Vice Presidente? Wala na. Puro bring him home na po yung ating mga naririnig. Ano? Yun at yun na lang ho. Pupunta sa Australia, bring him home. Pupunta sa South Korea, bring him home. Pupunta ng Hague, bring him home. Ano po ang inyong plataforma de gobyerno? Bring him home. Hindi ako ho, palagay ko mga kababayan, mga boss chief amo, sir. No? Yang bring him home nila, aabot ho yan. Aabot ho yan ng 2028, mga bossing. Kasi yan yung magiging plataforma de gobyerno ng ating Vice Presidente. Yung bring him home. No? At syempre ho, magiging magiging mas kaawa-awa ang sitwasyon ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, kung yung sasabihin nila, yung butot balat na ang dating Pangulo, yung mahinang-mahina na ang dating Pangulo, talong kakaawaan ng mamamayang Pilipino. Di ho ba? Lalong kakaawaan ng mamamayang Pilipino. Nako, eto, tingnan nyo. Ang naratibo pa naman ng mga yan. Pinakulong ni Marcos si Duterte. Ang naratibo pa naman yung mga yan. Kinidnap si Duterte. Tapos magagalit yung bayang Pilipinas. Hindi naman ho lahat. Kukunti na lang po sila. Sasabihin, naku po, kailangan iuwi na si dating Pangulong Duterte dahil payat na. Sabi ni Roque, pag may nangyari kay Tatay Digong, susupa ako. Isusumpa yata. No? Hindi, wala namang kasi wala namang nabanggit na isusumpa daw. Pero galit na galit si Roque, mga bossing. Pag may nangyaring masama kay dating Pangulong Duterte, parang